Pasado 2:00 na ng madaling araw sa loob ng Buckingham Palace. Madilim ang bawat pasilyo, sarado ang bawat pinto, at nakalock ang bawat security protocol para sa overnight shutdown. Ang tanging mga taong dapat gumagalaw sa mga pasilyong iyon ay ang mga autorisadong guwardiyang nagsasagawa ng karaniwang patrol. Ngunit biglang may isang alarma na nagpabago sa lahat. Sa loob ng security network ng palasyo, nagbigay ng babala ang mga motion sensor na nakaposisyon sa isa sa pinaka-restriktadong vault corridors. Sa buong royal residence, isang alertong walang sinumang inaasahan. Nagmadaling pumunta ang mga guwardiya sa surveillance monitors. Ginising ang matataas na opisyal at ang lumitaw sa mga screen sa sumunod na ilang minuto ay magpapasimula ng isang krisis na napakaseryoso at lubhang nakakailang para sa royal family. Sa mga sumunod na araw, desperadong sinikap ng Buckingham Palace na kontrolin ang pinsalang dulot nito. Dahil ang taong nakunan sa overnight footage ay hindi isang maintenance worker. Hindi rin siya autorisadong staff member na tumutugon sa isang emergency. Siya ay si Tom Parker Bowles, mismong anak ni Queen Camilla, na naglalakad mag-isa sa isang pasilyong dapat ay ganap na nakasara hanggang pagsikat ng araw. At ngayon, ayon sa ilang palace insiders, si Prince William mismo ay nadawit na sa gitna ng lumalaking unos na ito. Naiulat na kumalat ang security footage. Sinasabing hindi kumpleto ang inventory records sa loob ng vault. At ang mga tanong na kasalukuyang ibinubulong sa loob ng Buckingham Palace ay napakaseryoso. Kaya maging ang mga senior official ay tumatangging magsalita ng lantaran. Kaya ano na nga ba ang ginagawa ni Tom Parker Bowles sa isa sa pinakaprotektadong bahagi ng monarkiya dakong 2:00 ng madaling araw? Sino ang nagbigay sa kanya ng access sa isang corridor na nangangailangan ng pinakamataas na antas ng royal authorization? At bakit tila ginagawa ng palasyo ang lahat upang manatiling nakabaon ang mga sagot? Ang gabing nagbago ang lahat upang maunawaan kung bakit nagpadala ng matinding pagkabigla ang pangyayaring ito sa buong royal household. Kailangan mo nang maunawaan kung ano ang tunay na kahulugan ng Royal Vault sa loob ng Buckingham Palace. Hindi ito basta isang storage room. Hindi rin ito simpleng archive na nakatago sa isang nakalimutang sulok ng gusali. Ang mga restricted vault corridors na inilarawan ng palace insiders, kaugnay ng insidenteng ito, ay kabilang sa pinakamahigpit na binabantayang lugar na konektado sa British monarchy. Kinokontrol ang access dito sa pamamagitan ng magkakapatong na electronic security systems, personal authorization codes, at physical checkpoints na nangangailangan ng beripikadong clearance sa iba't ibang yugto. Ayon sa matagal ng mga empleyado ng palasyo, ang bahaging ito ng royal residence ay isang lugar na iilang tao lamang ang napupuntahan at mas kakaunti pa ang pinahihintulutang pumasok ng mag-isa. Sinasabing naglalaman ang vault ng sensitibong royal records, pribadong sulat ng pamilya na umaabot sa maraming henerasyon, mahahalagang ceremonial documents, at mga personal na ari-arian na konektado sa monarkiya. Mga bagay na halos hindi kailanman pinag-uusapan sa publiko. Kahit ang ilang senior staff na ilang dekada nang nagtatrabaho sa loob ng palasyo, ay limitado lamang ang kaalaman tungkol sa kung ano ang nasa likod ng mga secured doors na iyon. Sinadya ang ganitong antas ng paglilihim. Pinananatili ito sa pamamagitan ng mahigpit na proseso, pribadong authorization systems, at isang institutional culture na nagpoprotekta sa mga archive na yon ng mas matagal pa kaysa sa buhay ng karamihan sa mga kasalukuyang miyembro ng royal family. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ang nangyari sa gabing iyon ay agad na itinuring na lubhang nakababahala. Na-trigger ang motion sensors ilang sandali matapos ang 2:00 ng madaling araw
sa gitna ng scheduled overnight lockdown, kung kailan dapat ay imposibleng magkaroon ng galaw sa mga restricted area nang hindi nag-activate ng maraming alarma ng sabay-sabay. Sa simula, itinuring ng mga guwardiya sa security control room na maaaring false alarm lamang ito. Ang mga lumang royal property ay paminsan-minsang nakararanas ng sensor malfunctions, lalo na sa mga seksyong protektado ng luma ng surveillance infrastructure. Walang gustong magpalaki ng sitwasyon nang hindi kinakailangan. Ngunit iba ang ipinakita ng electronic access logs. Ayon sa mga source na pamilyar sa sumunod na internal review, ipinakita umano ng logs na may galaw sa loob ng koridor sa oras na dapat ay ganap itong hindi mapapasok. Inaasahan ng mga guwardyang nagre-review ng internal camera feeds na may simpleng paliwanag. Isang autorisadong staff member, isang technical fault, o anumang karaniwang dahilan. Ngunit ang nakita nila ay malayo sa karaniwan. Ipinakita umano ng footage si Tom Parker Bowles na pumapasok mag-isa sa restricted hallway, gumagalaw sa isang espasyong nangangailangan ng espesyal na clearance. Isang clearance na hindi alam ng mga tauhan kung meron siya sa oras na walang pribadong bisita ang dapat na malapit sa bahaging iyon ng palasyo. Agad na nagulat ang overnight personnel sa natuklasan. Hindi lang ito simpleng pagkalito kung sino ang lumitaw sa screen. Ang mas malalim na pangamba ay nagmula sa katotohanang walang sinuman sa control room ang agad na makapagpaliwanag kung paano siya nakapasok sa unang lugar. Ang clearance na kailangan upang makapasok sa koridor na yon ay hindi basta-basta nakukuha. Nangangailangan ito ng mga approval na direktang konektado sa pinakasensitibong authorization channels ng royal household. Kaya paano siya nakalusot? Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang tanong na yon sa Palace Security Team. Nagsimulang makipag-ugnayan ang mga supervisor sa matataas na opisyal. Ipinadala ang mga pribadong komunikasyon sa pamamagitan ng encrypted channels. At sa isang punto, sa mga unang oras ng umagang iyon, napagpasyahang kontakin si Princess Anne, isang babaeng kilala sa kanyang disiplina, pagiging direct, at ganap na katapatan sa royal procedure. Dahil dito, siya ang naging natural na sentro ng isang krisis na ganito kasensitibo. Naiulat na ipinaalam kay Anne na may kakaibang aktibidad na kinasasangkutan ni Tom Parker Bowles na nakunan ng surveillance cameras. Ang mga detalyeng natanggap niya sa mga unang komunikasyong iyon ay tila lubhang nakabahala sa kanya, sapat upang hilingin niya ang mga sagot bago pa man sumikat ang araw. At ayon sa insiders, doon nagsimulang lumala ang sitwasyon sa loob ng Buckingham Palace mula sa isang simpleng security concern tungo sa isang bagay na mas malaki at mas seryoso. Bago tayo magpatuloy, sabihin ninyo sa comments, sa tingin ninyo ba ay may inosenteng paliwanag kung bakit naroon si Tom Parker Bowles sa Vault Corridor dakong 2:00 ng madaling araw? O may bahagi ba ng kwentong ito na tila labis na nakakabahala para sa inyo? Gusto naming marinig ang inyong opinyon. Ipagpatuloy ang pagbabasa at ang talakayan sa ibaba. Sumugod si Princess Anne sa palasyo. Dumating si Princess Anne sa palasyo bago sumikat ang araw at ang atmosferang nadatnan niya ay malayo na sa dapat sanay tahimik at karaniwang overnight operation. Ang mga gwardyang sanay humawak ng late night security ng tahimik at maayos ay nagsasalita na ng pabulong. Ang senior aides ay mabilis na naglalakad sa pagitan ng mga restricted area, dala ang impormasyong hindi lahat ay pinahihintulutang marinig. Ang kalmadong institutional rhythm na karaniwang umiiral sa operasyon ng palasyo sa madaling araw ay ganap ng nagambala. Malinaw sa sinumang nakamasid na ang pangambang kumakalat sa staff quarters
ay hindi basta mawawala pagdating ng morning shift. Hindi nagsayang ng oras si Anne. Ayon sa palace sources, agad siyang nagbigay ng utos na itigil ang lahat ng paggalaw sa paligid ng restricted wing hanggang makumpleto ang isang komprehensibong pagsusuri. Pina-freeze ang electronic access logs, pinalakas ang security checkpoints, at ilang opisyal ang naiulat na ipinatawag sa mga pribadong pagpupulong bago pa man magising ang karamihan sa palasyo. Ayon sa mga taong nakasama ni Anne, ng umagang iyon, kitang-kita na siya ay nabahala. Hindi sa paraang emosyonal na gumuho, kundi sa paraang makikita sa isang taong unti-unting napagtatantong mas malala ang sitwasyong kaharap niya kaysa sa una niyang inakala. Nang personal niyang repasuhin ang ilang bahagi ng overnight surveillance footage, ang naging reaksyon niya umano ay nagdulot ng matinding pagkailang sa mga staff member. Tinanong niya kung bakit hindi agad na-activate ang emergency protocols sa sandaling matukoy ng sensors ang galaw sa restricted corridor. Iginiit niyang malaman kung bakit walang makapagbigay ng malinaw at magkakatugmang paliwanag kung paano nakapasok si Tom Parker Bowles sa hallway nang hindi agad na-trigger ang alarma. Marin din niyang tinutulan ang bawat pagtatangkang palambutin o pag-aanin ang ipinapakita ng footage. Ito ang bahagi ng kwento na umano'y pinakakinasindak ng palace officials dahil ang mga paliwanag na ibinigay nila ay hindi nagtutugma. May ilang security officers na nagsabing maaaring nakatanggap si Tom ng temporary authorization sa pamamagitan ng internal channels na konektado sa royal household, isang pribadong arrangement na hindi kinakailangang lumabas sa karaniwang access logs. Ngunit may iba namang mariing tumutol sa paliwanag na yon. Ayon sa kanila, ang clearance para sa vault section ay nangangailangan ng isang particular na approval process na hindi basta-basta maaaring lampasan o lihim na isaayos. At ang kontradiksyong iyon ang lalo pang nagpalalim sa krisis. Hindi nakalampas sa pansin ng lahat ang pagkakaiba ng dalawang salaysay na iyon. Para kay Princess Anne, ang mismong kontradiksyong iyon ay isa ng napakaseryosong problema. Ipinapahiwatig nito na maaaring hindi gumagana ng maayos ang security systems ng palasyo o may isang taong hindi nagsasabi ng buong katotohanan tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Lalo pang tumindi ang kanyang pagkadismaya nang hindi malinaw na masagot ng mga staff member ang isang partikular na tanong. Sino ang may hawak ng access sa vault authorization codes sa gabing pinag-uusapan? Hindi iyon isang maliit na administrative detail lamang. Iyon ang sentrong tanong ng buong insidente. Kung nakapasok si Tom Parker Bowles sa isang secured corridor na nangangailangan ng espesyal na authorization, ibig sabihin ay may isang taong nagbigay sa kanya ng pahintulot na yon o may tumulong sa kanya na lampasan ang sistema. Walang ikatlong paliwanag na makapagpapagaan sa bigat ng sitwasyon. Sa likod ng mga saradong pinto, ang pangambang tahimik ng nabubuo mula ng unang tumunog ang security alert ay nagsimulang magkaroon ng mas malinaw na hugis. Ang Royal Vault ay hindi isang lugar na basta-basta mapapasok ng sinuman dahil lamang sa kapabayaan. Ang security infrastructure sa paligid ng bahaging iyon ng palasyo ay ginawa mismo upang pigilan ang anumang unauthorized access. Para lumitaw si Tom sa mga kamera sa koridor na yon, sa ganoong oras, may isang bagay na tiyak na pumalya. Maaaring sa authorization system o sa mga ugnayan ng tiwala, katapatan, at pagpapasya na umiikot sa loob ng palasyo. Ayon sa ilang ulat, nagsimulang magbulungan ang ilang staff member tungkol sa posibilidad ng insider involvement. Ang ideya na maaaring may palace employee na nagbukas ng secure doors ng remote o tumulong sa isang tao na lampasan ang itinatag ng mga proseso nang hindi nagiiwan ng malinaw na record ay lubhang nakakabahala.
para sa mga taong maraming taon nang nagtitiwala sa internal systems ng institusyon. Walang pampublikong ebidensya ang kumumpirma sa mga pangambang iyon sa mga sumunod na oras. Ngunit ang kawalan ng katiyakan mismo, ang simpleng katotohanang walang makapagbigay ng kasiyasyang paliwanag kung paano ito nangyari, ay sapat na upang mag-iwan ng mabigat na anino sa lahat ng nagtatrabaho sa loob ng royal residence ng umagang iyon. At hindi hahayaan ni Princess Anne na basta na lamang lumipas ang aninong iyon. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Kung bago pa sumikat ang araw, ay nagkakasalungatan na ang mga paliwanag ng palace security, ano ang sinasabi nito tungkol sa tunay na nangyayari sa loob ng mga pader na yon? Ano ang itinatago ng vault? Pagsapit ng hapon matapos ang overnight incident, tahimik na inilipat ng palace officials ang kanilang atensyon mula sa surveillance footage patungo sa isang bagay na maaaring mas nakababahala. Ang laman ng vault. Sa loob ng palasyo, ipinakita ang inspeksyon bilang isang routine verification process. Isang hakbang upang tiyaking walang nasira at nananatiling maayos ang lahat ng nasa loob ng restricted archives. Ngunit ayon sa mga ulat, ang natuklasan ng inspection team ay lalo pang nagpabigat sa atmosfera sa loob ng palasyo. Ayon sa mga source na may kaalaman sa internal review, ilang inventory records sa loob ng vault ang hindi tumugma sa mga archived listing na maingat na pinanatili sa loob ng maraming taon. Sa simula, sinubukan ng mga opisyal na ipaliwanag ang mga inconsistency bilang resulta ng luma ng dokumentasyon o filing errors na naipon sa paglipas ng panahon. Sa likas na katangian nito, ang Royal Archives ay naglalaman ng mga record na umaabot sa ilang siglo. Sa isang institusyong ganoon katanda, hindi na bago ang administrative confusion. Ngunit hindi nagtagal, bumigay ang paliwanag na iyon. Habang nagpapatuloy ang inspeksyon at dumarami ang mga discrepancy, mabilis na lumala ang pag-aalala sa loob ng palasyo. Inutusan ang mga staff member na suriin ang storage cabinets, historical records, at secured containers na konektado sa ilan sa pinakasensitibong royal materials na umiiral. Sinasabing naglalaman ng vault ng pribadong sulat mula sa mga dating monarko, ceremonial documents na may legal at historical significance, at mga personal na ari-arian na konektado sa maraming henerasyon ng British royal family, mga bagay na hindi kailanman nakatalog o napag-usapan ng lantaran sa publiko. Ayon sa ilang source, ang ilan sa mga item na yon ay hindi agad mahanap o ma-account. Mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan sa palace offices. May ilang manggagawa ang nag-usap-usap tungkol sa posibleng pagkawala ng mga alahas na may malaking historical value. Ang iba naman ay naniniwalang maaaring nagalaw o natanggal ang ilang pribadong royal correspondence. Walang opisyal na kumpirmasyon ang sumuporta sa pinakamalalang bersyon ng mga claim na iyon. Ngunit totoo ang takot at pagkabahalang nilikha nito at patuloy itong kumakalat. Ang pangunahing tensyon sa gitna ng inspeksyon ay ito. Wala pang makapagsabi ng tiyak kung may mga item nga bang pisikal na kinuha mula sa vault o kung ang mga record mismo ang hindi maaasahan. Dahil sa ilang dekada ng paglilihim at limitadong external oversight, naging mahirap tukuyin ang pagkakaiba ng dalawang posibilidad na iyon. Ang tradisyonal na pagtutol ng monarkiya sa transparency pagdating sa private archives nito ay nangangahulugang ang baseline. Documentation na kailangan upang tukuyin kung ano ang nawawala ay hindi kailanman sumailalim sa independent verification. Ngayon, ang institutional reality na yon ay nagdulot ng isang seryosong problema. Kung may bagay na tinanggal mula sa vault, kailangang umasa sa mga record na ngayon ay kinu-question upang patunayan ito. At kung ang mga record naman ang mali,
Halos imposibleng ipaliwanag iyon sa publiko nang hindi nagmumukhang minamaliit ang isang tunay na security breach. Ayon sa insiders, nilinaw ni Princess Anne na wala sa dalawang paliwanag na iyon ang sapat upang isara ang investigasyon. Para sa kanya, simple ang posisyon. Ang mga inconsistency sa vault inventory ay nangangailangan ng buo at formal na pagsusuri. Mayroon mang pisikal na item na nawala o wala. Ang pagkakaroon pa lamang ng unexplained gaps sa records ng isang mahigpit na binabantayang Royal Archive ay isa ng seryosong problemang nangangailangan ng sagot. Hanggang sa puntong iyon, wala pang pampublikong paliwanag si Tom Parker Bowles kung bakit umano siya nasa vault corridor dakong 2:00 ng madaling araw. Ang mga kinatawang konektado sa kanya ay naiulat na tumutol sa lumalaking spekulasyon. Iginiit nilang walang ilegal na aktibidad na naganap at sinabing ang sitwasyon ay pinalaki lamang ng institutional panic at interes ng media. Ayon sa mga malapit sa kanya, walang ebidensyang nagpapakita na may kinuha siya mula sa vault o may sinira siyang royal property. Ngunit ayon sa lahat ng ulat, hindi naapektuhan si Princess Anne ng tugong iyon. Dahil ang tanong na itinatanong niya ay hindi na lamang tungkol sa kung ano ang maaaring kinuha o hindi kinuha ni Tom Parker Bowles. Ang mas malalim na alalahanin ay kung ano ang ibinunyag ng vault incident tungkol sa security at accountability systems na pumapalibot sa pinakasensitibong materyales ng monarkiya. Gaano katagal nang gumagana ang mga sistemang iyon sa antas na mas mababa kaysa sa pamantayang dapat nilang panatilihin? Ilang tao ang may access privileges na hindi kailanman maayos na nirepaso? At sino sa loob ng palasyo ang responsable sa pagpapahintulot na manatili ang mga kahinaang iyon? Mas kinatakutan ng palace officials ang mga tanong na iyon kaysa sa orihinal na security alert. Dahil nakaturo ang mga ito, papasok, patungo sa institutional failures, private arrangements, at mga tahimik na exemption na umiral dahil hindi pa kailanman seryosong hinamon. Pumasok si Prince William sa gitna ng unos. Ito ang sandaling nagkaroon ng malaking pagbabago ang kwento. Habang si Princess Anne ang nangunguna sa pagtulak ng investigasyon sa loob ng mga pader ng palasyo, isa pang senior royal figure ang naiulat na unti-unting nadadawit sa kontrobersya sa paraang hindi na maaaring balewalain. Ayon sa maraming source na konektado sa palace operations, direktang nasangkot si Prince William sa lumalalang krisis na pumapalibot sa vault incident. Nagsimula umano ang pagkakasangkot niya sa mga pribadong briefing tungkol sa kung ano ang nakunan ng security footage at kung ano ang natuklasan sa inspection ng vault. Ngunit habang patuloy na umuunlad ang sitwasyon, lumawak umano ang kanyang papel mula sa pagiging tagatanggap lamang ng impormasyon. Ayon sa insiders, labis na nabahala si William sa mga bagay na sinabi sa kanya. Ang vault na pinag-uusapan ay hindi lamang isang royal amenity. Ito ay konektado sa mismong institutional core ng monarkiya. Sa mga dokumento, record at ari-ariang may historical, legal at personal significance para sa royal family at para sa korona mismo. Ang ideya na may isang taong nakapasok sa lugar na iyon nang walang verified authorization sa oras ng madaling araw at hindi agad nagkaroon ng agarang institutional response ay itinuring ni William na isang seryosong paglabag. Hindi lamang ito paglabag sa security procedure, kundi paglabag din sa tiwala at katapatang hinihingi ng royal life mula sa lahat ng konektado sa palasyo. Ayon sa mga source, mas malapit ang naging reaksyon niya sa posisyon ni Princess Anne kaysa sa mas tahimik at mas protektibong paninindigan na umano'y pinaboran ni Queen Camilla. Naniniwala umano si William na kung hahayaan lamang na malusaw at maliitin ang usapin sa likod ng mga pinto ng palasyo,
Makalilikha ito ng isang president na hindi kayang tanggapin ng monarkiya, lalo na sa panahong marupok na ang tiwala ng publiko sa institusyon at mas matindi kaysa dati ang pagsusuring nakatuon sa royal family. Ang dinamikong nalikha nito sa loob ng palasyo ay lubhang hindi komportable. Sa isang panig ng alitan, naroon si Queen Camilla at ang kanyang mga kaalyado sa loob ng royal household na umano'y naniniwalang maaaring at dapat ay ayusin ang insidente ng pribado nang walang formal investigation at walang public exposure. Sa kabilang panig naman ay sina Princess Anne at ayon sa mga ulat, si Prince William, dalawa sa pinaka-nakatatanda at pinaka-ginagalang na miyembro ng pamilya. Itinutulak nila ang accountability, transparency, at isang formal na proseso na sasagot sa mga tanong na nananatiling nakapalibot sa vault. Ayon sa Palace Insiders, natagpuan ni King Charles ang kanyang sarili sa isang lalong mahirap na posisyon sa gitna ng pagkakahating iyon. Sinubukan umano niyang pakalmahin ang tensyon sa pamamagitan ng mga pribadong pag-uusap habang hinihikayat ang mga opisyal sa magkabilang panig na iwasan ang anumang uri ng komprontasyon na maaaring maging pampubliko. Ngunit ayon sa maraming salaysay, walang ganap na nasiyahan sa kanyang mga pagsisikap. Masyadong malaki ang pressure sa magkabilang panig. Masyadong malalim ang kanilang paninindigan. At masyadong mataas ang nakataya para maresolba lamang ng tahimik na diplomasya. Ayon sa mga staff member na nakamasid mula sa gilid, ang atmosfera sa loob ng palasyo sa panahong iyon ay kakaiba sa anumang naranasan nila sa mga nakalipas na taon. Ang mga pulong na dapat sanay administrative lamang ay naging puno ng emosyon. Ang mga pag-uusap na karaniwang umiikot sa simpleng institutional decisions ay naging masalimuot na pagsubok sa pag-navigate sa personal loyalty at family tension. Ang tanong na itinatanong sa likod ng mga saradong pinto ay hindi na lamang kung ano ang nangyari sa loob ng vault. Unti-unti itong nagiging mas malaki at mas nakababahala. Ano ang ibinunyag ng insidenteng ito tungkol sa internal relationships, private arrangements, at magkakasalungat na loyalties na tunay na nagpapatakbo sa buhay sa loob ng royal household? At kapag ang tanong na yon ay naibuka na, wala nang komportableng sagot. Kumalat ang footage at nagbago ang lahat. Anumang pagkakataon na mayroon ang palasyo upang pamahalaan ang kwentong ito ng pribado ay naglaho sa sandaling ang ilang bahagi ng overnight security footage ay umano'y nakarating sa mga mamamahayag at online royal commentators. Walang sino man sa loob ng palasyo ang nakakita nito ng sapat na maaga upang mapigilan ito. Pagsapit ng pagsikat ng araw kinabukasan, ang mga television program, newspaper editor, at royal discussion channels sa buong Britain ay nagtatanong na kung bakit ang anak ni Queen Camilla ay umano'y lumitaw malapit sa isa sa pinakarestriktadong bahagi ng royal residence sa kalagitnaan ng gabi. Nakatakas na ang kwento mula sa mga pader ng Buckingham Palace at ang communications team ay humaharap na ngayon sa isang krisis na hindi nila nabigyan ng sapat na oras o impormasyon upang mapaghandaan ng maayos. Agad umano ang panic sa loob ng Palace Communications Office. Nagsimulang bantayan ng mga staff member ang media coverage ng may matinding pagmamadali habang naghahanda ng posibleng response strategies sakaling may karagdagang footage na makarating sa public channels. May ilang advisor ang nagtulak ng ganap na pananahimik, umaasang kung walang official confirmation, unti-unting mawawalan ng momentum ang kwento. Ngunit may iba namang nagbabala na ang pananahimik ang pinakamapanganib na opsyon dahil bawat oras na lumilipas nang walang direktang public statement mula sa palasyo ay nagbibigay ng mas malaking espasyo para lumaki ang haka-haka.
At mabilis ngang lumaki ang spekulasyon. Nagsimulang bumuo ng iba't ibang teorya ang online commentators tungkol sa kung ano ang maaaring hinahanap ni Tom Parker Bowles sa restricted corridor. May nagsabing maaaring naghahanap siya ng sensitibong royal records. May iba namang nagbanggit ng posibilidad na may pribadong family correspondence, marahil konektado sa mga nakaraang kontrobersiya ng monarkiya na nasa loob ng vault at nakaakit ng kanyang atensyon dahil sa personal o legal na interes. May mas maliit na grupo namang nagsabing maaaring may ganap na inosenteng paliwanag na natatabunan lamang ng ingay, na ang buong sitwasyon ay isang misunderstanding na pinalaki ng institutional secrecy at gana ng media sa kontrobersya. Ngunit ang katahimikan ng palasyo ang pumigil upang masuri ang alinman sa mga teoryang iyon laban sa opisyal na katotohanan. At kapag walang opisyal na katotohanan, ang pinakadramatikong teorya, ang karaniwang nakakakuha ng pinakamalakas na momentum. Nagsimulang lumitaw sa media interviews ang mga dating royal employees upang talakayin ang security practices sa loob ng royal residences. Inilarawan ng ilan ang restricted archive areas bilang mga espasyong protektado ng mga prosesong napakahirap lampasan ng walang internal cooperation. May iba namang nagsabing ang ilang bahagi ng palace security ay matagal nang mas umaasa sa personal trust at informal arrangements kaysa sa modernong verifiable accountability systems. Wala sa mga pampublikong komentong iyon ang direktang nag-akusa kanino man ng maling gawain. Ngunit nagdagdag sila ng bigat at kredibilidad sa ideya na ang vault incident ay hindi simpleng kaso ng isang taong napunta sa lugar na hindi niya dapat puntahan. Sa loob mismo ng palasyo, ang paghahanap kung sino ang nag-leak ng footage ay naging pangalawang krisis na sabay na tumatakbo sa orihinal na investigasyon. May ilang opisyal na naniniwalang isang concerned staff member ang sadyang naglabas ng recordings dahil natatakot siyang baka gawing invisible ang insidente sa pamamagitan ng internal management. May iba namang naghinala na ang internal divisions sa loob ng royal household ay naging napakatindi na, kaya ang magkakalabang grupo ay aktibo ng gumagamit ng media bilang sandata laban sa isa't isa. Ang posibilidad na yon ay lubhang nakakabahala para sa senior aides na nagsisikap panatilihin ang institutional stability. Dahil kung ang leak ay sinadya at strategic, ibig sabihin ay hindi na lamang external security breach ang kinakaharap ng palasyo. Isa na rin itong internal breach. Ayon sa mga ulat, itinuring ni Princess Anne ang leak bilang malinaw na patunay na hindi na maaaring kontrolin ang kontrobersya sa pamamagitan lamang ng private management. Pampubliko na ang kwento. Kumakalat na ang footage at kailangang magbigay ng sagot ang monarkiya. Hindi dahil hinihingi ito ng media, kundi dahil hinihingi ito ng kredibilidad ng institusyon. Ayon sa insiders, na natiling mahigpit ang pagtutol ni Queen Camilla sa posisyong iyon. Ang kanyang pag-aalala ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta kay Tom Parker Bowles mula sa scrutiny. Tungkol din ito sa maaaring idulot ng tuloy-tuloy na public exposure sa mismong monarkiya. Isang institusyong dumaraan na sa malaking kawalan ng katiyakan tungkol sa kinabukasan nito, sa kabuluhan nito, at sa relasyon nito sa isang British public na lalong nawawalan ng pasensya sa royal secrecy. Ang kabalintunaan, syempre, ay napakasakit. Ang pagtatangkang pamahalaan ang kwento nang tahimik ang mismong nagbunga ng eksaktong kinalabasang pilit iniiwasan ng protektibong instinct na yon. Nangyari pa rin ang leak, naging eksplosibo pa rin ang coverage. Ngayon, hinaharap ng palasyo ang matinding pagsusuri ng publiko nang walang anumang naihandang pundasyon ng transparency na sana ay nakapagpapagaan sa epekto nito.
ang nakatagong problema sa access. Habang patuloy na lumalala ang pampublikong kontrobersya, tahimik namang natutuklasan ng mga investigator sa loob ng palasyo. Ang isang bagay na nagpamukhang maliit lamang, ang orihinal na security alert kumpara sa mas malaking problema. Ang pagsusuri sa overnight access logs na nagsimula agad matapos lumitaw si Tom Parker Bowles sa vault surveillance footage ay unti-unting lumawak ang saklaw. Ang dating layunin lamang na unawain kung paano nakapasok ang isang tao sa restricted corridor sa isang partikular na gabi ay naging isang mas malawak at mas hindi komportableng investigasyon. Ayon sa mga source na malapit sa investigation, sistematikong sinimulang repasuhin ng security teams ang maraming taon ng internal access records. Hindi lamang ito nakatuon sa vault corridor mismo, kundi pati sa mga nakapaligid na archive areas at iba pang restricted sections sa buong palasyo. Umano'y nakatuon ang review sa tatlong mahahalagang tanong. Sino ang may authorization privileges sa mga lugar na iyon? Paano ipinagkaloob at na-verify ang mga pahintulot na iyon sa paglipas ng panahon? At mayroon bang mga individual na gumamit ng clearance sa paraang dapat sanay nag-trigger ng oversight review, ngunit hindi kailanman nangyari? Ang natuklasan nila ay lubhang nakabahala sa mga investigator. Mula sa maraming taon ng access logs, lumitaw ang larawan ng isang sistemang matagal nang umaasa ng malaki sa institutional trust at informal arrangements, sa halip na mahigpit at malinaw na verifiable accountability. Ayon sa mga ulat, may mga permission na naibigay at napalawig sa mga paraang hindi palaging formal na naidokumento. Ang clearance levels na konektado sa ilang individual ay nanatili sa loob ng mahabang panahon nang walang regular review. At ang proseso para tukuyin ang kakaiba o posibleng unauthorized access ay tila nabigong mag-flag ng mga aktibidad na kung babalikan ngayon ay dapat sana'y binigyan ng seryosong atensyon. Ang Royal Vault at ang mga nakapaligid na archive nito ay protektado ng mga prosesong idinisenyo para sa ibang panahon. Isang panahong ang maliit na bilang ng mga taong konektado sa mga lugar na iyon ay maaaring pamahalaan sa pamamagitan ng personal relationships at mutual trust sa halip na sa modernong security architecture. Tahimik at walang insidente o manong gumana ang sistemang iyon sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang overnight alert na kinasangkutan ni Tom Parker Bowles ang naglantad sa pangunahing kahinaan nito. Kung ang informal arrangements ay maaaring magbigay ng access sa restricted areas nang hindi lumilikha ng alert sa isang security system na idinisenyo upang pigilan ang mismong bagay na yon, maaaring hindi ang insidenteng kinasangkutan ng anak ni Camilla ang unang kakaibang pangyayari sa mga koridor na iyon. Maaaring ito lamang ang unang beses na malinaw itong nakunan sa oras na sapat na kakaiba upang hindi na maibasura o mabaliwala. Ang posibilidad na iyon ay lumikha ng panibagong antas ng institutional anxiety sa loob ng palasyo. Dahil nagtaas ito ng isang tanong na walang sinumang gustong sagutin sa publiko. Ilang beses nang nagkaroon ng access sa pinakasensitibong royal archives sa pamamagitan ng mga channel na lumalampas sa formal procedure. At ilan sa mga pagkakataong iyon ang hindi kailanman nasuri. Ang mga royal historian at dating palace advisors na nagsimulang magsalita sa publiko sa mga araw matapos ang leak ay nagbigay ng mahalagang konteksto sa pangambang iyon. Ang mga restricted archive sections na konektado sa malalaking monarkiya ay karaniwang naglalaman ng mga materyales na lubhang sensitibo. Sealed correspondence sa pagitan ng mga monarko, pribadong komunikasyon sa mga head of state, legal documents na may kaugnayan sa succession at property,
personal records ng mga miyembro ng pamilya sa loob ng maraming henerasyon, at historical materials na ang paglalantad sa publiko ay maaaring magdulot ng malaking political at personal consequences. Ang online speculation tungkol sa kung ano mismo ang nasa loob ng Royal Vault ay lalong naging mahirap ihiwalay mula sa lehitimong institutional concern tungkol sa maaaring nilalaman ng mga archive na iyon. At ang pagsasanib ng public curiosity at tunay na internal anxiety, ang eksaktong uri ng sitwasyon kung saan ang mga kontroladong institusyon ay karaniwang nahihirapang manatiling matatag. Ayon sa insiders, lalo umanong naging mapagduda si Princess Anne sa ilang palace officials habang lumalawak ang investigation. Ang kanyang pangamba ay may ilang tao sa loob ng institusyon na mas nakatuon sa pagprotekta ng reputasyon at pamamahala ng hitsura sa publiko kaysa sa tunay na pag-alam kung ano ang nangyari. Naniniwala umano siya na may isang tao sa loob ng palasyo na mas maraming nalalaman tungkol sa overnight vault access kaysa sa handa nitong sabihin hindi lamang sa publiko, kundi maging sa pribadong institutional conversations. Kapag nabuo ang ganitong hinala, ganap nitong binabago ang likas na katangian ng isang investigasyon dahil ang mga taong nagsasagawa ng review ay hindi na lamang sumusubok unawain ang isang external problem. Gumagalaw na sila sa isang kapaligirang hindi nila matiyak kung sino sa paligid nila ang nagsasabi ng buong katotohanan. Nagkakawatak-watak ang royal family. Pagsapit ng unang linggo ng kontrobersya, ang pinsala sa loob ng royal family ay hindi na limitado sa mismong investigasyon. Ang mga pagkakahating ibinunyag ng vault incident ay nagsimula ng makaapekto sa araw-araw na paggana ng institusyon sa mga paraang hindi na maitago ng palace officials. Biglang bumaba ang morale ng staff. Ang mga taong nagtatrabaho malapit sa senior royals ay nagulat ng isang atmosfera ng mutual suspicion at maingat na self-protection na lubhang hindi pamilyar sa kanila. Hindi na resolba ang hindi pagkakasundo ni na Princess Anne at Queen Camilla. Sa halip, lalo itong tumigas. Nanatiling hindi nagbabago ang posisyon ni Anne. Para sa kanya, ang mga hindi nasasagot na tanong ay nangangailangan ng formal investigation at full accountability. Umano'y tinitingnan niya ang anumang pagtatangkang isara ng maaga ang investigasyon bilang isang uri ng institutional dishonesty na magdudulot ng mas malaking pangmatagalang pinsala. Mas malaking pinsala kaysa sa anumang maaaring ibunyag ng mismong investigasyon. Ngunit si Camilla ay nanatiling matatag sa kabaligtarang paninindigan. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, ang kontrobersya ay pinalaki ng higit pa sa aktuwal na mga katotohanan. Naniniwala sila na ang patuloy na paglalantad ng usapin sa publiko ay magdudulot lamang ng ilang linggo ng mapaminsalang mga headline na walang tunay